Magandang araw po sa inyo lahat. Ito ang inyong lingkod ay Freddy sa Facebook/Freddy and ang YouTube channel at Pilipino sa America Vlog YouTube channel. Okay? At kung sakasakali ay pakipress niyo lang po yung red button for you to subscribe to my channel and I really appreciate it and it's all free. Now, sa comment section, pwede ko kayo maglagay ng comment section whether you are for or against my content for today. Okay? It's all about Maharlika. Okay? And so, sana give me a big likes. And at the same time, if you could you could share it to your friends and benefactors and within your community or barangay, I really appreciate, and most especially to all the students. Okay? Okay. Ang ating topic for today will be Maharlika again. Maharlika, I'm still on. Okay? Sabi mo sa iyong latest vlog, mga pulis na nasa Davao rally during the prayer rally that was last Sunday, pinatutugis ni Smugs. We say it Smugs, okay? At sinabi mo rin kay Vice President Lenny, iniligtas ni Duterte sa kamay ng ahas. Nagkakamali ka. Nagkakamali ka. Hindi papatol sa inyo si Attorney Lenny. At hindi papatol kailanman si Attorney Lenny kay Duterte. Okay. Ito ang katibayan. Bakit ka galit na galit sa First Lady? Nakita niyo mga kababayan? Bakit siya galit na galit kay Attorney Lisa? There is something wrong. Okay? Sandali lang. Paririnig ko lang sa inyo kung gaano kabastos tong si Maharlika. Para sindakin ang ating mga kapulisan, sindakin tayong lahat para po tayo ay tumiklop. Lahat at manahimik na lang. Kaya maghanda-handa, lalo na nakarating sa akin, maghanda-handa daw si Attorney Glenn Chong kasama dito. Even lahat, si Attorney Vic, Smoke Sari Roque, maghanda-handa ka. Dahil gagawin nila lahat, gamitin nila lahat ang pera ng taong bayan para po sa ating lahat. At ang leader ni daw. All speculation. At sino to sila Glenn Chong? Yung mga natanggal sa Marcos administration at hindi natanggap na nag-apply, masama ang loob. Kasama na tong si Maharlika. Nakita niyo yung litrato nila ni First Lady. Dati ho siyang vlogger ni BBM. At ngayon, siya na ngayon nangunguna. At hindi na ho siya pwedeng bumalik dyan sa Pilipinas. Kasi meron warrant of arrest na inihain ng San Fernando, Pampanga Regional Trial Court. Warrant of arrest for her. Okay? So, bakit sobrang galit? There's something wrong. In-expect niya siguro dyan sa consul, dyan sa Los Angeles siya malalagay. Pero hindi nangyari yun. And ang kanyang mga sinasabi ay all speculation. Tatawag siya sa mga kaibigan niya sa Malacanang kasi malapit siya sa Malacanang nung araw. At makikichismis. At yung pinagkunan niya ng chismis ay hindi namang katiwa-tiwala. Nahihirapan ako magsalita dahil may problema ako, no? At ang kanyang mga pinagsasabi ay merong daw. Sabi niya, itutumba raw siya. Sino tutumba sa'yo? Bakit? Sino ka ba? At ano ba yung gurgur sa ilong ko? Okay. Ang kanyang mga sinasabi at pagmumura, ito sandali lang. ni Pangulong Duterte. No. Kailangan sumunod tayo sa batas at sa proseso. Kaya nakita niyo mga kalaga, mga kakamping, mga dilawan na
nag-away-away tayo. Lingid sa inyong kaalaman, nasa mga kamay na ang power ni Duterte. Na minumura din ninyo. Okay lang, patas na nagbabahan tayo. Na si Pangulong Duterte na ginawa niyo ng mga kwento-kwentong mga galit na galit kayo dahil gusto niyong iupo si Lenny, pero ay pinagtatanggol niyo si Lenny, brother, pero dahil ang matandang Duterte ay may respeto sa batas, may respeto sa konstitusyon, hindi niya pinayag. Sagutin ko, may respeto sa konstitusyon ang kanyang iniidolo na si Digong Duterte. Meron ba na yung 30,000 people na pinatay dyan sa Pilipinas? It is against the Constitution. It is against the Constitution. Wala sa Constitution yan. Okay? Ngayon, sa mga pinagsasabi ni Duterte ay magtatayo siya, inikayat niya na itayo ang Republic of Mindanao under the state of China. Nakikita nyo na si Duterte ay pro-China at itong si Maharlika, ganun na rin. Kaya tinatawagan ko ang the State Department of the United States of America. Pwede nyo imbestigahan yan. You could investigate whether she is working for China. Ano siya? So, it's a threat security of the United States of America. Might be. So, we need to monitor her. Because she is working for China. At ito ang ginagawa nila, ang proxy ng China ay ang mga Duterte dyan sa Pilipinas. Meron sila sa West Philippine Sea, ang kanyang mga Navy, ang kanyang mga Coast Guard, ang mga militiamen, ang mga militia boat nandyan sa West Philippine Sea. At sa loob, yan nandiyan si Duterte. So, sa loob at labas, meron silang proxy ang China. Ang China na mismo na sa West Philippine Sea at ang proxy nandyan sa loob ng Pilipinas. Through Duterte. At ang gusto ni Duterte na maging Republic of Mindanao is against the Constitution. You know that? It's against the Constitution. Okay? Yan ang hindi natin alam na nasasaad sa batas na hindi ka pwedeng yung successionist is not allowed in the Constitution of the 1987. Basahin nyo ang Constitution ng 1987. It is not allowed. So, ano yung sinasabi ni Duterte at ito si Maharlika na it is against the Constitution? Sila ang bumabali at sila ang sumisira ng Constitution at sila ang gumagawa upang magkagulo dyan sa Pilipinas na aayon sa kagustuhan ng China na propaganda. At yung pagmumura ni Duterte at ang pagmumura nitong si Maharlika, nasa Bible din yan. According to the Bible, on dirty words, Ephesians 4 verse 29. Watch the way you talk, let nothing foul or dirty words come out of your mouth. Say only what helps, each word a gift. That is in Ephesians 4 verse 29. Pwede nyo hanapin sa Bible yan. Pwede nyo hanapin sa Bible yan. Kaya yung kanilang pagmumura, lantaran in public, MTRCB, pinapayagan nyo to. Gumawa kayo na aksyon. Office of the President, MTRCB, kung ano man ang mga TV na nagpapalabas niyan at hindi kinakat yung kanyang pinagsasabi, ay magkakaproblema kayo sa MTRCB. Okay? So, I hope that nasagot ko ang kanyang latest version ni Maharlika at inaasahan ko na patuloy tayong mananindigan sa pag-suporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. At sana ay, kung ako si Pangulong Bongbong Marcos Jr.,
ay medyo mananahimik lang ako kasi ang economy natin ay naapektuhan sa bangayan na ito. Ang nararapat na gawin ng ating Pangulo ay ipairal ang batas. Ipairal ang batas niya sa Pilipinas kasi ang kanyang ginagawa ni Duterte ay sedition. Pairal sa batas. Sedition ang kanyang ginagawa at papasukin ang ICC dyan sa Pilipinas. At ituloy ang para sa kunladan ng Pilipinas ang People's Initiative para umunlad ang ating bayan. Kalimutan natin yung mga politika. Alisin natin ang tinik. Sino ba ang tinik? Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na gusto siya ang mamuno sa itatatag nila na Republic of Mindanao. Na it is against the Constitution at pinagsisabi niya na sumusunod siya sa Constitution. Abogado ka, Digong Duterte, and you should know what you should do even though you are 80 years old. Okay? In God we trust, never hold your peace.